Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa'yo Noled Mandanay. Shout out sa'yo Sari Aliaban. Shout out sa'yo DJ. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa gitna ng mahiwagang kagubatan kung saan ang ating bida at si Yosan Green ay formal nang naglalakad palayo sa Namgang Clan. Hinarap ni Yosan Green ang ating Lodi nang may pagtataka sa kanyang mga mata habang binabagtas ang madilim na landas. Wika ni Yosan Green, bakit ka nalang basta umalis? Ano? Tipid na sagot ni Sorayang habang nananatiling matikas ang kanyang posture. Bumanat si Yosan Green nang may napakakalmadong tono na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika nito, mas madali sana kung nakipag-alyansa tayo sa Namgang Clan. Hinarap siya ng ating bida nang may nanlilisik na mga mata sa tindi ng lohika. Wika ng ating bida, ang mga demonic martial artists na makikipag-alyansa sa pinakamagaling na swordsman clan ng Orthodox Murem. Nagbibiro ka ba? Pero wala ka namang pakialam sa mga ganyang bagay, mabilis na hirit ni Yosan Green. Ipinaliwanag ng ating bida ang bigat ng politikal na sitwasyon na uukit sa kasaysayan ng Jianghu. Wika ni Sorayang, wala akong pakialam, pero sila ay mayroon. Ang tagapagmana ng organisasyon na tinawag noon na pinakamasama sa Jianghu ay muling lumitaw sa Jianghu pagkalipas ng 30 taon. Kung makikipag-alyansa sila sa atin, ang imahe ng Namgang Clan ay babagsak. Dapat nating isaalang-alang ang imahe ng Patriarch. Isang napakalupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yosan Green. Wika ni Yosan Green, gusto mo siya. Kahit ano paman, hindi natin kailangang labanan sila. Gawin na lang natin ang ating gagawin, pinal na deklarasyon ng ating bida. Napakalupit na revelasyon. Biglang napatigil sa paglalakad ang ating Lodi nang may mapansin siyang nakakangilabot sa paligid. Tumambad sa kanila ang isang bungunang tao na pinapamugaran ng mga uod. Ano ito? Ew! Nandidiring sigaw ni Yosan Green habang literal na napaatras sa tindi ng hilakbot. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng realisasyon, ang amoy ng dugo nang walang anumang bakas nito. Death Chi. Ito ay ang nakita ko sa aking panaginip. Yanig ang buong lugar. Bigla silang nakarinig ng mga ingay mula sa malayo. Isang swordsman na nakabulagte sa lupa habang nanginginig sa tindi ng pinsala. Humalakhak ang halimaw nang may napakabangis na tono na uukit ng kamatayan sa hangin. Wika ng halimaw, kukuko. Pagkatapos ng lahat ng nasatsat na yun, ito lang ang kaya mo? Ang iba ay katulad mo rin. Masyado nilang minaliit ang kapangyarihan ng kagubatang ito at naging pataba na lang sila sa kakahuyan. Ibibigay ko sa iyo ang parehong tadhana. Napaka-solid na eksena. Dahan-dahan na itinuon ng halimaw ang kanyang chi sa kanyang palad habang ang swordsman ay pilit na humihinga ng malalim para sa kanyang buhay. Ngunit sa mismong segundo na yun, may napansin ang halimaw. Isang panibagong swordsman ang mabilis na lumitaw mula sa kadiliman na tila isang kidlat. Sigaw ng swordsman, tigil. Sa isang napakabilis na galaw, inatake niya ang halimaw at diretsyong tinamaan ang lalamunan nito. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong tapatan na yayanig sa buong Madwood Forest. Sigaw ni Sangyon habang puno ng pangamba ang kanyang tinig, ayos lang po ba kayo, squad leader? Hinarap siya ng squad leader nang may seryosong mukha at binitawan ang isang nakakangilabot na babala na yayanig sa kanyang kumpiyansa. Wika ng squad leader, Sangyon, umalis ka na rito. Umalis ka na at sabihan mo ang Patriarch. Ang mga lalaking ito ay hindi mga kalaban na kaya nating harapin ng mag-isa. Hindi sila tao. Napakalupit na revelasyon. Literal na napatigil ang hininga ng lahat nang makitang mabilis na gumagaling ang leeg ng halimaw mula sa tinamong sugat. Humalakhak ang halimaw nang may napakabangis na tono na uukit ng kamatayan sa hangin, ikaw na maliit na ipis. Buhay ka pa pala, maya-maya lang ay magiging pataba ka na rin sa lupang ito. Hindi na nakapagpigil si Sangyon at mabilis na sumugod pasulong para atakihin ang halimaw ng may nanlilisik na mga mata. Sigaw ni Sangyon, tumahimik ka, ikaw na halimaw. Huwag, Sangyon, mapanganib, dambuhalang babala ng squad leader habang binalot ng matinding kaba ang kanyang presensya. Isang nakapanghihilakbot na halakhak ang pinakawalan ng kalaban. Wika ng halimaw, Kiki. Tama yan.
Halika rito. Papatayin kita. Mabilis na iwinasiwas ng halimaw ang kanyang mga kamay sa hangin at nagpakawala ng isang aura patungo sa swordsman. Pikit matang samalag at nag-defense si Songyun habang ang liwanag ay tumama sa mga puno. Literal na nanginig ang kanyang mga paa sa tindi ng impact na tila yayanig sa buong kagubatan. Wika ng squad leader habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng pighati, Songyun, ikaw, napakasakit na eksena. Biglang napaluhod at bumagsak sa lupa si Songyun habang ang kanyang katawan ay nagliwanag at natuyo na parang isang mummy. Sigaw ng squad leader nang may matinding galit, Songyun. Bumanat ang halimaw nang may napakakalmadong tono habang tinititigan ang walang buhay na katawan ng biktima. Wika ng halimaw, Kiki. Matagal-tagal na rin noong nakatagpo ako ng ganito kalusog. Napakasustansya. Hindi ako makapaniwala. Ikaw. Nanggigigil na hirit ng leader habang yanig ang kanyang buong kaisipan. Ipinagpatuloy ng halimaw ang kanyang pang-iinsulto na uukit ng takot sa puso ng sinumang makikinig. Wika ng halimaw, natutuwa ako na ang Namgang clan ang pinili namin. Huwag kang masyadong malungkot. Tao ka man o hayop, buto na lang ang natitira pagkatapos ng kamatayan. Nagbalik na siya sa yakap ng inang kalikasan. Ang mga puno rito ay mas lalong lalago. Sabi ng squad leader sa kanyang isip habang binalot ng matinding kuryosidad at kilabot ang kanyang pagkatao, ang Death Chi rito ay dambuhala ng lumakas. Lalong tumitindi ang kanyang kapangyarihan. Napakabangis. Biglang literal na naglaho ang halimaw at lumitaw sa mismong tapat ng squad leader para bigyan ito ng isang napakasolid na sipa. Napadora ng dugo ang squad leader sa tindi ng pinsalang tinamo. Itinuon ng halimaw ang kanyang chi sa kanyang palad habang binalot ng madilim na intensyon ang paligid. Wika ng halimaw, gagawin kong walang sakit ang iyong kamatayan. Ngunit sa mismong segundo na yun, may napansin ng halimaw na yayanig sa kanyang kumpiyansa. Literal na napatigil ang kanyang pag-atake nang makitang ang kanyang kamay ay nakatali gamit ang isang mahiwagang chi. Napakalupit na twist. Mukhang ang entablado ay handa na para sa pagdating ng ating bida na si Sorayang upang tapusin ang kabaliwan na ito sa gitna ng Madwood Forest. Literal na napatigil ang mundo ng halimaw sa tindi ng gulat nang maramdamang hindi na siya makakilos. Wika ng halimaw, ano? Bakit? Hindi ako makagalaw. Napakalupit na eksena, sa isang pikit mata, isang matinding liwanag ang mabilis na bumulusok pababa at literal na nahati ang braso ng halimaw. Sigaw ng halimaw nang may pait, "Kwa? Ang braso ko." Dito na lumitaw ang tapat na si Dongpil habang matikas na naglalakad bitbit ang kanyang espada. Nanggigigil na sumugod muli ang halimaw patungo kay Dongpil para atakihin ito. Wika ng halimaw, ano ka ba? Ang lakas ng loob mo. Sabi ni Dongpil sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng obserbasyon, napakakakaibang footwork technique nito. Sigaw ng halimaw nang may nanlilisik na mga mata, mamatay ka. Yanig ang buong sahig mula sa tindi ng impact ng kanyang pag-atake. Ngunit bumanat ang halimaw sa kanyang isip nang may matinding hilakbot, na iwasan niya. Biglang lumitaw si Dongpil sa likuran ng halimaw at iwinasiwas ang kanyang espada nang walang kasing bilis. Napakalupit na sining ng espada. Maraming sugat ang mabilis na lumitaw sa katawan ng halimaw hanggang sa ito ay mapaluhod na lang sa tindi ng pinsala. Sa mismong sandaling yon, dumating na ang ating lodi na si Sorayang kasama ang dalagang si Yo Sangrin. Wika ng ating bida habang sinusuri ang kaaway, hindi siya tao at hindi rin multo. Napakakakaiba. Napansin ng ating bida ang braso ng halimaw na mabilis na nagbabago. Wika ni Sorayang, "Oh, tingnan niyo yan." Nagsasara ang kanyang mga sugat. Hinarap siya ni Yo Sangrin ng may seryosong mukha. Yan ang isa sa 7 divine arts ng Heavenly Dragon Palace, ang Black Sand Divine Wood Technique. Ang Black Sand, ano? Tipid na hirit ni Sorayang. Wika ni Yo Sangrin nang may napakakalmadong tono, pero ang antas ng regenerasyong iyan ay nakakaloko. Iyan ang mga bagay na mababasa mo lang sa mga kwento tungkol sa Jiangxi. Bumanat ang ating bida nang may napakalupit na ngiti na yayanig sa kumpiyansa ng kalaban. Wika ni Sorayang, Jiangxi, tama ka. Halos mas magaling pa nga siya sa isang Jiangxi, sa totoo lang. Pero mas interesado ako kung nasaan nagtatago ang mga kaibigan niya kaysa sa kung isa siyang Jiangxi o hindi.
Tanong ni Sorayang habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng kuryusidad, nasaan ang iyong mga kaibigang Jiangxi? Pagkalipas ng ilang sandali, mabilis na tumatakbo ang grupo ng ating bida para hanapin ang iba pang mga kaaway. Wika ni Dong Pil habang inaalala ang nakasagupa, tila babagsak na siya anumang sandali. Hinarap siya ni Sorayang nang may mapaglarong hirit habang patuloy sa kanilang mabilis na pagtakbo. Wika ng ating bida, isang demonic martial artist na nag-aalala para sa isang namgang swordsman. Napakabait mo namang tao. Wika ni Dong Pil, siguro ay nag-iwan lang sila ng magandang impresyon sa akin. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang mas malaking labanan sa gitna ng Madwood Forest, habang ang ating bida ay pormal nang naglulunsad ng isang dambuhalang investigasyon na yayanig sa buong Heavenly Dragon Palace. Dito muna tayo sa nakaraang sandali kung saan iniligtas ng ating bida ang squad leader mula sa matinding kapahamakan. Hinarap ng squad leader ang ating Lodi nang may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang dambuhalang pasasalamat. Wika ng squad leader, iniligtas mo ang buhay ko. Salamat. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ito isang bagay na mababayaran ko kailanman. Bumanat ang ating bida nang may napakakalmadong tono na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika ng ating bida, gusto mo pa rin ba kung sasabihin ko sa iyo na ako ay isang demonic martial artist? Isang demonic martial artist. Literal na napaatras ang dila at napatigil ang hininga ng squad leader sa tindi ng gulat. Diniinan ni Sorayang ang seryosong babala para sa kaligtasan ng kausap. Wika ng ating bida, makipag-ugnayan ka sa Patriarch. Kahit natulungan kita sa pag-circulate ng iyong chi, sasaktan lang kita sa huli dahil ang ating mga chi elements ay magkasalungat sa isa't isa. Nakita mo, ang Patriarch? Gulat na tanong ng squad leader habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng pagtataka. Wika ng ating bida, kanina lang. Hindi kami maglalaban, kaya huwag kang mag-alala tungkol doon. Napakalupit na eksena. Pinasa ni Dong Pil ang halimaw ng may dambuhalang lakas habang handa na silang lumisan sa lugar. Wika ni Dong Pil, "Tara na, young leader." Binitawan ng bida ang kanyang huling hirit bago pormal na umalis. Wika ng ating bida, ipaalam mo sa kanya na humihingi ako ng paumanhin dahil nauna kaming nakarating sa kanila. Literal na nanahimik ang squad leader sa tindi ng revelasyong ito habang binalot ng misteryo ang pagkatao ni Sorayang. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan ang ating grupo ay pormal nang nagpapatuloy sa kanilang madugong misyon sa gitna ng kagubatan. Wika ng ating bida, sinasabi ng mga tao na masyado siyang malambot, pero ang namgang Patriarch ang tunay na Lodi. Isa siyang tunay na swordsman. Ang mga miyembro ng clan ay hindi ganoon kaiba dahil lumaki silang lahat sa ilalim ng isang taong tulad niya. Napakabangis niyan, tipid na hirit ni Yosan Green habang tumatango ng may paghanga. Ano? Tanong ng bida. Bumanat si Yosan Green nang may napakatalas na obserbasyon na tila sumusuri sa bawat sikreto ng ating Lodi. Wika ni Yosan Green, sinabi ba ni Young Leader Gang Yachi ang lahat ng yan sa'yo? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Hinarap siya ni Sorayang nang may matikas na posture. Wika ng ating bida, sinasabi nila na dapat mong kilalanin ang iyong mga kaaway ng mas mabuti kaysa sa pagkilala mo sa iyong sarili. Ginawa ko ang aking research. Isang napakalupit na hinala ang binitawan ni Yosan Green na yayanig sa katahimikan ng paligid. Wika nito, hindi tunog na ginawa mo ang iyong research. Tunog na parang kilala mo na sila ng personal sa loob ng mahabang panahon. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng talas ng dalaga, masyado siyang matalino. Pagkalipas ng ilang sandali, sila'y nakarating na sa kanilang destinasyon. Wika ni Yosan Green, walang anuman dito, pero ito dapat ang lugar. Sa tingin ko hindi siya nagsisinungaling. Hinarap ng ating bida ang halimaw na kanilang pasan-pasan habang sinusuri ang paligid ng may nanlilisik na mga mata. Wika ni Sorayang, hoy, bumangon ka. Ito na ba ang lugar? Ngunit sa mismong segundo na yun, may napansin ang ating bida na yayanig sa kanyang kaisipan. Isang matandang halimaw na mukhang tao ang dambuhalang lumitaw mula sa kadiliman na tila isang anino ng kamatayan. Wika ng matanda, sino kayo? Ew, nakakasuka, nandidiring hirit ni Yosan Green habang literal na napatigil ang kanyang hininga sa tindi ng itsura ng nilalang.
Bumanat ang ating Lodi ng may napakaseryosong mukha habang pilit na binabasa ang pagkatao ng matanda. Wika ni Sorayang, ano ba to? Talaga bang isa kang Jiangxi? Isang nakakangilabot na banta ang binitawan ng matanda na pormal ng uukit ng isang madugong tapatan. Wika ng matanda, ang pagpasok sa tahanan ng Heavenly Dragon ng walang pahintulot. Huwag niyong isipin na makakaalis kayo sa lugar na ito ng buhay. Napakalupit na eksena, dahan-dahan na itinaas ng matanda ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang nakapanghihilakbot na black chi. Dahil dito, ang halimaw na kanilang daladala ay biglang bumangon at ang buong katawan nito ay binalot ng itim na enerhiya. Literal na nanlaki ang mga mata nito at naging kulay pula sa tindi ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Yanig ang buong lugar sa tindi ng panganib. Sigaw ng ating bida, Yorin. Mabilis na lumingon si Yosan Green nang may dambuhalang gulat sa kanyang mga mata. At sa isang pikit mata, isang dambuhalang sabog ang yumanig sa buong kagubatan na tila langit na bumabagsak sa tindi ng impact. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong labanan sa pagitan ng ating bida at ng mga puwersa ng Heavenly Dragon, habang ang bawat segundo ay pormal nang naghuhudyat ng isang dambuhalang sakuna sa buong peninsula. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.